Breaking news, export ng China na hindi na mabili ng mga negosyante mula sa US dahil sa taas ng taripa na ipinataw ni Trump sa mga ito, nagdulot na ngayon ng malalang deflation sa mainland ng China. At ito ay dahil imbis na i-export sa US ang kanilang mga produkto, ay ibinebenta na lamang nila ito sa sarili nilang bansa, kung kaya't nagdulot ito ng labis-labis na supply para sa mga Chino. Kung kaya't mabilis na bumabagsak ang halaga ng mga ito at bagamat tila maganda sa pandinig ang pagbaba ng presyo ng kanilang produkto para sa kanilang mamamayan, ay mas masama naman ang epekto nito para sa kanilang ekonomiya. Sa panahon kasi ng deflation o pagbagsak ng halaga ng mga produkto, ay lumiliit rin ang kita ng bawat negosyante sa bansang ito, kung kaya't marami ang nawawalan ng trabaho, negosyo at mas nagiging maliit ang mga pasweldo. At dahil mas maliit na ang kita ng mga tao sa panahon ng deflation, ay nagtitipid na ang mga ito kahit pabagsak presyo na ang mga produkto, dahil karaniwang umaasa ang mga tao na habang mas tumatagal ay mas magmumura pa ang mga produkto, dahil ang pagbaba ng presyo ng isang produkto ay nangangahulugang matindi ang pagnanais ng nagbebenta na makabenta pa sila, kaya't normal na mas bababa pa ang halaga ng bawat produkto. At sa sandaling tuluyang malugi ang mga negosyante, ay maaaring hindi na rin sila makapag-produce pa ng mga bagong produkto at maaaring mas kakaunting tao na lamang din ang kikita ng pera sa bansang ito. Kaya't hindi biro ang nararanasang deflation ngayon ng China at tila nga ang nararanasan nilang ito ay isang matinding karma, dahil kung matatandaan natin, noong 2015 ay nagtalaga ang China ng 10 years plan na tinawag nitong Made in China 2025. Kung saan sa panahong ito inaasahan ng China na ang kanilang produkto ang mangingibabaw sa bawat bansa sa mundo, kung kaya't lumikha ito ng napakaraming produkto upang talunin ang anumang produksyon sa iba't ibang bansa upang umasa na lamang ang lahat sa produkto ng China. Subalit dahil sa taripang ipinataw ni Trump laban sa produkto nila, ay sila na lamang din mismo ang nalunod ngayon sa mga produktong ginawa nila, kaya't napakarami ng kumpanya ang nagsara sa China. Milyon-milyon ang nawalan ng trabaho at sa kasalukuyan ay hindi na makapagpalabas pa ng panibagong datos ang komunistang partido. Ganito kalala ang epekto ng deflation sa China. Subalit dahil otoritarianismo ang pamahalaan nila, ay hindi nagtatagal o nagiging sensational ang mga hinaing ng taong bayan sa loob ng bansa nila. Samantala sa US, dahil ang lahat ay malayang bumatikos sa Pangulo at mayroong malakas na oposisyon ng kanilang gobyerno, ay napakaraming kasiraan pa rin ang mababasa patungkol sa pamamahala ng kanilang Pangulo. Kaya't may mangilan-ngilan pa rin ang naniniwala sa mga propaganda ng komunistang partido na kaya nilang magpatuloy kahit wala ang mga Amerikano. Subalit napakaraming mahahalagang bagay mula sa US ang hindi kakayaning mawala ng mga Chino, gaya halimbawa ng perang dolyar, mga pinaka-advanced na microchips at produktong ginagamit sa paglikha ng plastik na numero 1 kailangan ng China para sa halos lahat ng factory sa bansa nila. Isama mo pa ang mga pinaka-advanced na mga kagamitan sa panggagamot at mismong mga gamit para sa pinakamalubhang sakit na tanging ang US rin ang nangunguna. Kaya't bagamat hindi maiaalis na may mga importers mula sa US ang naaapektuhan ng taripa nito sa China, ay malinaw na mas marami ang apektado sa China, dahil bukod sa sobra-sobra na ang produkto sa China, ay milyon-milyon na rin ang nawalan ng trabaho at pagkakakitaan sa bansa nila, habang nalulugi pa ang mas maraming kumpanya dahil sa mabilis na pagbaba ng halaga ng mga produkto nila. Kaya't kahit pa ang mismong kumpanyang pag-aari ng China ay nagbabawas na rin ng pasahod sa mga trabahante nila, isang indikasyon na napakalala na ng dinaranas ng China, dahil ang mga state-owned company sa China ay nararapat lamang na unang-unang makatanggap ng stimulus package o ayuda mula sa kanilang pamahalaan upang maisalba ang kanilang mga kumpanya. Subalit imbis na ayuda, ay nagbabawas na lamang sila ng pasahod ng mga trabahante nila. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit madalas may matataas na opisyal ang nasisibak sa China, dahil ang mga empleyado sa mga state-owned company sa China ay kadalasang miyembro ng komunistang partido, kung saan ang nasa humigit kumulang 70 milyong miyembro ng komunistang partido ng China ay konektado sa matataas na leader ng partido nila, kung kaya't ang malalaking pagbabawas ng pasahod sa kanila
ay maaaring nagdudulot ng pagkadismaya sa angkan ng kani-kanilang pamilya. Kaya't madalas kapag nahaharap ang China sa problema ay hindi mawawala ang ilang miyembro ng Partidong Komunista na masibak sila sa pwesto, lalo na sa pamahalaan ng kasalukuyan nilang Pangulo. Kaya't kung magpapatuloy ang trade war ng US at China, ay patuloy na maaapektuhan ang mismong miyembro ng mga komunista at hindi malabong magkaroon talaga sa China ng malawakang pag-aalsa, lalo na kung aabot pa ng 1 o 2 taon ang trade war na ito dahil sa ganito kahabang panahon at patuloy na pagbabawas ng kanilang mga sweldo ay maaari silang mawalan ng proteksyon laban sa mga simpleng mamamayan ng bansang ito na higit na naghihirap kumpara sa mga miyembro ng komunistang partido. Kaya't kung mapapansin rin natin ay halos wala na ring eksperto mula sa China ang nagbibigay ng opinyon para sa pagbisita ni Xi Jinping sa Russia, kung saan ang pagbisitang ito ay maaaring mauwi sa pag-atake ng Ukraine sa Pangulo ng mga komunista. Sa katunayan, ayon sa ulat ng CNN, ang mga flight sa 4 na airport mula sa Russia ay pansamantala nang ipinagpaliban dahil sa 2 gabing magkasunod na pag-atake ng Ukraine gamit ang mga drones nila, kung saan ayon naman sa ulat ng The Guardians ay nasa 19 na drones na ang namataan sa Moscow na umatake sa apartment building mula sa Russia. Kaya't ito ay napakalinaw na indikasyon na maaaring may pinaplano talaga ang Ukraine na pag-atake sa pagbisita ng Chinese President sa Victory Parade sa Russia dahil ang mga drones na namataan sa Moscow ay maaaring nagsasanay na ng pag-atake upang i-welcome sa Russia ang presidente ng China. Kaya't kapag natsambahan ng Ukraine si Xi Jinping ay maaaring magbunyi pa ang ilang mga komunista sa China dahil mawawala na ang pinakamahigpit na leader sa bansa nila. Isang posibleng dahilan kung bakit sa kabila ng pagkaalarma ng Russia sa 2 gabing pagpapalipad ng mga drones ng Ukraine ay tila wala pa ring mga eksperto o advisor mula sa China ang nagbababala sa pagbisita ni Xi Jinping sa Russia. Kung magagawa kasi ng Ukraine na tuluyan ng pagpahingahin si Xi Jinping, ay maaaring gumuho ang pamahalaan ng komunistang partido ng China, kung saan ang mga pinakamataas na opisyal nito ay maaaring mag-agawan sa pwesto, at dahil sa malalang sitwasyon nito sa trade war laban sa US, ay maaaring maisip ng ilang naghahangad na pumalit kay Xi Jinping na makipag-ayos na lang sa mga Amerikano. Dahil sa ganitong paraan, ang sinumang lalapit sa US ay maaaring magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan upang pumalit kay Xi Jinping. Dahil kung ipagpapatuloy ng mga komunista ang nasimulan ni Xi Jinping, ay maaaring mas malaking problema pa ang haharapin ng papalit sa kanya. Dahil si Xi Jinping ay namuno ng napakahabang panahon sa China, kung kaya't kontrolado na nito ang pinakamatataas na opisyal ng mga komunista. Kaya't kung magkakaroon ng bagong pangulo ang China, ay kakailanganin rin ng mahabang panahon upang unti-unting maiposisyon ng mga pinakapagkakatiwalaan niya upang matiyak na bago pa ang pag-aaklas ay mapipigilan niya na. Isang bagay na hindi magagawa kung bago lang ang pangulo ng China, lalo na sa pagkakataong nahaharap sila sa matinding trade war laban sa Amerika. Kaya't ang posibleng pananahimik ni Xi Jinping sa tulong ng Ukraine ay maaaring magpanumbalik sa magandang relasyon ng US at China at isang malaking pagkakataon para sa mga miyembro ng komunistang partido ng China na magkaroon ng check and balances ang pamahalaan nila upang hindi na nila danasin ang hindi patas na pamamalakad ni Xi Jinping sa China.